Malinaw na ngayon na ang mga pagkakaiba sa Synoptic Gospel ay tungkol lahat sa propesya. Ang pagkakaiba sa ebanghelyo ni Lucas, Marcos at Mateo ay tungkol sa propesya. Ngayon, alam mo nang ang Lucas ay pre-trib, ang Marcos ay mid-trib at ang Mateo ay post-trib. Ngayon, tatalakayin natin ang talinghaga tungkol sa pagtatayo ng iyong bahay sa ibabaw ng bato at karamihan sa mga tao ay naturuan nito mula sa ebanghelyo ni Mateo at kung naturuan ka nito mula sa ebanghelyo ni Mateo, malamang na hindi mo alam na mayroon din nito sa ebanghelyo ni Lucas. Nasa Lucas Kabanata 6 ang sa Lucas at nasa Mateo Kabanata 7 naman ang sa Mateo. Alam nyo, ang bawat pagkakaiba sa mga ebanghelyong ito ay laging larawan ng isang bagay na propetiko at ipapakita ko sa inyo iyan dito ngayon. Nakikita niyo mo ba ang pagtatayo ng bahay sa Lucas ay nagsasabing may isang tao na nagtayo ng bahay at naglatag ng kanyang pundasyon, hinukay itong malalim at inilagay ang kanyang pundasyon sa ibabaw ng bato. At ang isa naman na hindi nakinig at hindi ito inilagay sa ibabaw ng bato, itinayo ito sa ibabaw ng lupa at nagiba. Well, alam nyo ba kung ano ang nangyayari? Sa gitna ng mga tatak mula sa sandali ng pre-trib hanggang sa mid-trib great multitude, ang templo ng Diyos ay ang katawan pa rin ng tao. Ang templo ng Panginoon ay nananahan sa loob natin na kung ano, templo ito na parang kay Moises. Nadadala ito at nababalot ng balat, nakikita nyo, mananatili ito hanggang sa katapusan ng mga tatak. Ano ang ibig sabihin nito? Sinasabi nitong ang pundasyon ay inilatag sa bato, humukay ng malalim at konektado sa pre-trib sa mga kasama ni Kristo. Pero nawasak ito dahil itinayo sa lupa para sa mga hindi sumunod sa pundasyon. Bakit sa lupa? Dahil sila ay mga sisidlang makalupa. Itinayo mula sa alabok ng lupa. Alam nyo ba kung ano ang sinasabi sa Mateo Kabanata 7? Sinasabi nito, isang matalinong tao ang nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Alam nyo ba kung ano ang ibig sabihin yon? Siya, sino ang pinakamatalinong tao sa buong kasaysayan? Siyempre, ito ay si Solomon sa Lumang Tipan. At ano ang ginawa ni Solomon? Itinayo niya ang templo ng Panginoon. Ano ang kasunod ng mga tatak? Sino ang mas matalino kay Solomon na darating? Darating ang Panginoon sa kalagitnaan ng tribulasyon para sa mga nasa bundok ng Sion at itatayo ang ikatlong templo. At sino siya? Mas matalino siya kay Solomon at naroon siya habang itinatayo ang ikatlong templo sa unang bahagi ng paghuhukom ng trumpeta. Napakagandang maunawaan ang mga pagkakaibang ito